bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus.
kung fully vaccinated ka. Yes, may we learn to love each other here at 99.9 FM Radyo Guagua. This is your DJ Ma'am Ning, Pamilyang Kapampangan. Welcome po! Yes, I miss you all for 1 week. My goodness, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maya pagat panapon po kay buong kabalenang Guagua. Yeah, welcome to Pamilyang Kapampangan. Ding ang gapong kay katamong listeners, watchers, ding kay katamong kasiping balen, ning balen ning Sasmuan, po balen ning Lubao, ning Florida Blanca. Santa Rita, Porac, yan, mikit-tikita na kanyan, Santa Rita and Porac people, atin tanang face-to-face class in college, and ding hanggang kaya katamong listeners, watchers, kay Bacolor, kay San Fernando, Santo Tomas, saan pa ba, Mexico, Apalit, Macabebe, yan, Masantol, San Luis, saan pa ba, sa Santa Ana, yung buong Kapampangan, po, buong probinsyang Kapampangan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, hello, Angel Caril Gwen Mendoza. Good afternoon po, sabi niya, watching from JBL. Wow, yan, kamusta na ka? Otatsu kayo, JBL, Angel, Happy New Year kaya kayo nandiyan at kayo kayong hospital. Still, manangan tamo kayong salita ng Diyos. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Angel Caril Gwen Mendoza. Yeah, and of course, sa ating top fan, si Ludwig Sunglao, saying hello, Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua, yan. Pa-play po song, Ma'am Ning, Modelong Charing. And hello po, Sir Aldwin Malyari. Love you po. And hello, Kuya Jay Gaviola Romor. Yan. May lambat kayo po. Okay, pagaling kayo. Nanumaning sakit yun, magpagaling kayo kagad. At dalangin na ning Pamilyang Kapampangan ning grasya na ning Diyos at ning kayang healing power miras kaya kayo. In Jesus' name, Angel Caril Gwen Mendoza. Okay. So, maya pagat panapon po. Kareng hanggang Kapampangan. Of course, din kaya katamong listeners, watchers in Manila and the whole Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. And of course, sa ating mga kababayan, kareng kaya katamong kabalen, kaya abroad. Yan, po. Maya pa bengi, kaya kayo kaya Amerika. Sir Rolly Songka, Sir Manulid, hello, good afternoon. Dito sa Philippines is good afternoon. In America, it's good evening. Yan, maya pa bengi po, kaya kayong angke. Karang kaya katamong kabalen, karin kayong Middle East, po, United Arab Emirates, especially in Dubai, in Jeddah, in saan pa ba? In Riyadh, yan, no? Si Jetel Gaviola dyan sa King Salman Hospital, the head nurse. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Yes, and sa Canada, yung ating mga friends and relatives in Canada, Sir Ocampo, si Louie, yan, si Kuya Ogie, hello. Good afternoon kaya kayong angkin. Maya Payaldo. Yes, and of course, yung ating mga kababayan sa Singapore, saan pa ba? Sa Malaysia, no? Sa Hong Kong, yan. And also in Israel, yung ating mga tagapakinig dyan sa Israel. Magandang araw sa inyong lahat dyan, mga kabayan. And to all our friends, no, sa ating mga kaibigan, kay Kuya Nilo Manakop sa Italy, yan. And our friends in Australia, saan pa ba? Sa Pakistan, sa Sudan, yan, no? Iraq, lahat.
And to the whole world, sa buong mundo, isang magandang araw sa inyong lahat. Yan. A good day to all of you. And syempre, magandang hapon sa ating kagalang-galang na mayor ng Guagua, the Honorable Tonton Torres. Magandang hapon po sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Siyempre, yung na akong principal, I will not forget, si Madam Eloisa C. Lusong, ang mabait na principal ng Betis High School. Hello po sa inyo, magandang hapon po. Sa ating mga kaguruan dyan, lahat ng mga guro sa Betis High School, hello. And sa ating mga kabaro sa GD Mendoza, sa Natividad High School, Pulong Masle High School, lahat po ng sa Cluster 2, lahat po ng paaralang sekundarya, ang ating mga kabaro, mga kaguruan dyan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, yung ating mga birthday celebrants, yan, yung mga celebrating their birthday this January. Happy birthday sa inyong lahat dyan. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Masayang aldoke kayo nga. Mag-birthday ngeni. Hello. Hello sa inyong lahat dyan. Ano pa ba? Yung ating kumpare, yan, si Sir Aldwin Malyari, ang kuya ng bayan, si Sir John Panganiban. Hello, good afternoon sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Nepo, this is now 2023 at sa lubungan tane naman imbayong banwa na sana ing Diyos yung mamatnube kaya katamo nepo. So, before anything else, pakishare po ang ating program sa ating mga friends and relatives nepo. Sa Radyo Guagua, pakishare po natin ang Pamilyang Kapampangan nepo. Ang ating radyo ay talagang isang kapakipakinabang sa bawat isa. Yan. Hello sa inyo. Yan. Alright. Okay, so to start the hot afternoon, let's have this very beautiful music. Nepo, na kung saan ay tayo sasayaw ngayon. Medyo paborito ito ni Ludwig Sunglao ng ating mga tagapakinig dyan sa labas, no? Yung mga avid listeners natin, let's have this Despacito. Yan, of course. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi
Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, mag-fully vax na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan po. Yan.
Napakalamig ngayon, no? Grabe. Kahit na hindi ka mag-aircon, kahit na hindi ka mag-electric fan, ang lamig-lamig, no? Kaya lang kapag natanglawan ka ng haring araw, ang init din naman. parang nasa Baguio rin tayo, no? So, okay, so patuloy po tayo sa pakikinig sa Pamilyang Kapampangan, po. At kung meron po kayong pagbate, you can type here in our chat box sa Radyo Guagua, po. Nakamonitor po tayo dito. And kung may gusto po kayong iparating sa Radyo Guagua, ano pa ba? At ang pag-uusapan po natin ngayon ay, syempre, it is New Year, no? Bagong taon. So, what do we expect? Ano ba yung ini-expect natin sa 2023? Yan, no? So, noon, nung pagsampa ng year 20 or year 2000, ang daming speculations, ang daming mga prophecy, no? Ngayon kayang 2023, nakasampa tayo ng ganitong layo ng taon, no? Ano kaya yung naghihintay sa atin? Yan, no? So, ano ba? What do you expect? What do we expect of 2023? Yan, alright? So, yan po ang katanungan natin sa ating mga madlang people, no? So, tulungan niyo po kami na sagutin ang ating katanungan ngayong araw na ito. Ayan, panggising natin yan, alright? I know yung afternoon natin ay nakakaantok talaga. It is very sleepy afternoon. No? Pero do not forget, dito tayo sa Pamilyang Kapampangan, marami po tayong matututuhan dito. Ano bang expect natin sa 2023? Kaninang umaga, medyo nag-ano na tayo sa church, no? Tayo po ang preacher kaninang umaga sa church at nag-share tayo ng mga ilang bagay na dapat gawin ngayong 2023, no? Yan, alright. Yes. Wala tayo. May na? Bakit kaya? Okay na ba? Naririnig na? Okay, so yun. Medyo bago po itong aming gamit dito at actually hindi ko naririnig yung boses ko dito sa monitor eh. Yan, okay. Dahil sa bago po, hindi po natin ganong alam na pakialaman. Hindi natin alam ganong gamitin itong bagong gamit natin. So, including our radio ay pinagpapala ng Diyos. Yan, alright. Palakpak naman sa Panginoon natin, okay? Alright, so, yung ating, ngayon, ano ba? Ano bang ini-expect natin this 2023? Yan ang katanungan natin. So, yung ating mga avid listeners and watchers, yan, pwede kayong mag-chat dito sa ating chat box, no? Para makapag-share kayo ng inyong mga, anong tawag dito? Yung mga foresight ninyo, yung mga inaasahan natin ngayong 2023. Yan, alright? Okay. Ano pa ba ang ating aasahan ngayon? Tapos na yung mga bonus. Ay, meron tayong increase in salary ngayon. Yes, yung last tranche, no? Yung kay President Pinoy pa yan. Wala pa yung kay Duterte o yung kay President Bongbong Marcos. Yan, meron tayong increase in salary. Okay? So, yan po, isa sa ating inaasahan yan na maging maganda ang dating ng ating 2023. Okay, yan. Yehey! Yes, no? Alright, so ngayon pinag-uusapan yung taas ng presyo ng ating sibuyas. No? Inalis na raw ang sibuyas sa bahay kubo. Inilevel na siya sa mga alahas. Yes,
Yes, Advocate Bactiar Gangro. Hello, hi. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan, Advocate Bactiar Gangro. Thanks for listening. Thanks for watching here. Okay, so what I am saying was the price of the onions in the Philippines. My goodness, it is so very high. It reached up to 600 pesos last Christmas season, and now it is down to 450. Still, it's a very high price, no? Napakataas na halaga. Diyos ko, dati-dati ang sibuyas ay 50 pesos lang, my goodness. Ngayon, ano na siya? 450. Oh my God. No? Still, sabi nga ng anak kong namalengke, Mami, tingnan mo to. Sabi niya, tingnan mo. Eto, 110 to, No? 110, ang liliit lang. Tapos, 1/4 lang yata yon. My goodness. How is me? Still. I am smiling here, Advocate Bactiar, but still I am not well. There is something wrong with my head. I still cannot balance my eyesight. Yan. So, continuous praying for my health, Advocate Bactiar Gangro, and I am very grateful to you. Thank you so much. Okay? So, yan, pinag-uusapan natin. We're talking of the high prices, especially the price of the onions, yung sibuyas natin, no? Nilagay na sa mga alahas, hindi na perlas ng silangan ang nasa alahas, kundi sibuyas ng Pilipinas ang nasa alahas. Oh my goodness, ano ba yan, no? So, isa yan sa ating mga ine-expect, no? In 2023. Yan, alright? So, ano ba yung mga ine-expect natin? Sana naman, Diyos mio corazon, ay bumaba. No? Ano bang nangyayari? What's happening with our agricultural sector? No? Ano ba? Bakit ganyan? Nasaan yung mga sibuyas ng Pilipinas? Nasaan? Diyos ko, saan nyo nilagay? Saan nyo tinanim? Tinanim nyo yata sa China. Di nga! Ewan ko saan nila tinatanim yung ating mga sibuyas ngayon. At may nakita nga akong anong tawag dito? Post sa FB, yung mga sibuyas na tinatago-tago sa mga warehouses. Naging ano na sila, tawag dito, naging shoots na, tumubo na sila. Yan, no? Tumubo na yung mga sibuyas sa kanilang mga warehouses. So, ang mabuti pa, my goodness, ilabas nyo na yung mga yan. Let the people consume, no? Huwag tayong gaanong maghangad ng maraming kita. Maghangad tayo ng maraming natutulungan na tao. Yan, alright? So, mas maganda yung marami tayong natutulungan kaysa dun sa marami ang nagugutom dito sa Pilipinas. Okay? Kasi hindi naman masarap ang pagkain kung walang sibuyas. Walang kasarapan. Kaya nga yung mga Kastila nagpunta rito sa Pilipinas, no? Para sa mga, isa yan, sa sibuyas, no? Isa ang sibuyas ay pinunta ng mga dayuhan dito sa Pilipinas para sumarap ang pagkain. No? Yan. Alam natin yan, na ang mga sangkap sa Pilipinas ay talaga namang masasarap dahil masarap tayong magluto, lalo na tayong mga Kapampangan, no? Yeah, hello, Sir Alvin Sanchez Cebu. Good afternoon. Our master teacher in Science Department. Yan. Good afternoon together with Ma'am Richie and Gabs and the two handsome boys. Yan. Good afternoon sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan. So, Sir Alvin, what do we expect this 2023? Ano ba yung inaasahan natin sa taon na to? Yan. Nasabi ko nga kanina, meron tayong increase in salary, yung last tranche ng ating taas sweldo, no? Sana dagdagan ng bagong administrasyon ng ating
kita para naman tayo makaagapay, no, sa ating buhay. Yes! Yan. Hey, magsasaya ang lahat ng people. Yan. Alright. Okay. So, sana naman ay maganda ang dating ng 2023 ngayon. Kaya lang base sa aking research, oh my, no, nagre-research po talaga tayo. No? So, hintay-hintayin natin mamayang konti. Ano ba? What do we expect? What does the world expect this 2023? Okay? So, for the meantime, we're going to play beautiful songs. So, you can switch on Twitch TV. Yan. Mag-Twitch TV po kayo para tuloy-tuloy po ang pakikinig sa mga magagandang musika dito sa Radyo Guagua, sa Pamilyang Kapampangan. Okay? So, let's have this beautiful song whenever. Let's hear this, no? So, masasaya po yung mga kantang na i-prepare natin ngayong araw na ito. So, let's dance the hot, but cold afternoon. Lucky you were born that far away, so we could both make fun of distance. Lucky that I love a foreign land for the lucky fact of your existence. Baby, I will climb the empty solely to come with freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see? I'm at your feet. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, you're under, you never have to wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Lucky that my lips not only mumble, can spill kisses like a fountain. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Lucky I have strong legs like my mother to run for cover when I need it. And these two eyes that for no other, the day you leave will cry a river. At your feet, I'm at your feet. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, you're under, but I both don't wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Think out loud, say it again. Tell me one more time that you'll live, lost in my eyes. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, you're under, you've got me head over heels. There's nothing left to feel if you really feel the way I feel. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, you're under, you've got me head over heels. There's nothing left to feel if you really feel the way I feel. Radyo Guagua FM. Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital.
Yes, tulong-tulong po tayo dito sa Radyo Guagua. Okay. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan sa Pamilyang Kapampangan. What do we expect this 2023? Yan po ang tanong natin sa madlang people. What do you expect about this year? Isang magandang buhay ba? Sana nga po, no? Mabigyan tayo ng magandang buhay, magaan na buhay, full of blessings, no? Pero let's take into consideration also yung mga nakikinita-kinita ng mga experts sa atin, okay? So, wag po nating pagwalang bahala ang mga sumusunod na ito. Alright, according to the head of the International Monetary Fund, yan, no? Head po ng IMF, kung saan po tayo nangungutang. No? Saan tayo nangungutang sa mundo? Yan. According to the head of IMF, the name is Kristalina Georgieva, yan, no? Has warned that a third of the global economy could be hit by a recession, yan, in 2023, which she described as tougher year than 2022, yan. So, ang pinanggalingan po ng ating information, no, galing po sa head pinakamataas ng IMF na si Kristalina Georgieva, okay, na magkakaroon daw po baka magkaroon daw po ng imminent recession. Yan. Ano ba yung recession? Ano ba nga ba yung recession? My goodness. So, ang Amerika po ay nakaranas ng recession na kung saan ay bumagsak ang kanilang ekonomiya, no? Bumagsak ang kanilang economy at maraming nawalan ng trabaho, marami ang tumira sa daan. My goodness, no? Yes, totoo 'yon. Okay? Totoo 'yon. So, nakaranas ang Amerika ng ganyan noon. So, sabi nitong ating head ng IMF, baka magkaroon ng matinding recession ngayong 2023 at mas mahirap daw. Mas mahirap kaysa 2022 ang taon na ito. Yan ang nakikita, no? Kasi nga lalo na yung mga central banks sa mundo, yan, yung mga estudyante ko, kung nakikinig ang mga yan, naintindihan nila ang ating pinag-uusapan, no? Yung mga pinagkukuhanan ng kautangan ng mga bansa, no? Yung pinagkakautangan ng mga bansa sa mundo. Okay? Patuloy silang nagbibigay ng matataas na interest sa mga utang ng mga bansa. At nakikinita-kinita ni Kristalina Georgieva na medyo mahirap ang 2023 kasi nga kagagaling natin sa pandemic, no? Nag-close ang economy ng lahat ng bansa. So, ngayon tayo sana babawi. At nakikita naman natin yan, ang pagtaas ng presyo. Sibuyas, tumaas na naman pala ang ating gasolina. My goodness, ano ba yan? No, yung gasolina natin na napansin ko na tumaas na naman. Dati-dati ako'y nakakapaggas na ng 57 like that. Bay ngayon, Diyos mio, 60 na naman, no? At tumaas siya ng 2 pesos. Okay? So, wag tayong pakakampante ngayong taon na to. Anong dapat nating gawin? Yan. 1 New Year resolution natin ay wag maging magastos. Okay? Tipid-tipid tayo ng konti ngayong 2023. Yes, baka maging katulad tayo ng panahon noon ni Joseph sa Egypt, no? Merong panahon ng kasaganaan. Binigyan ng Diyos ng panahon ng kasaganahan ang Egypt. Tapos ng kasaganaan
ay dumating ang panahon ng kahirapan. No? It's good, nandun si Joseph at binigyan siya ng wisdom ni Lord. Yan, no? So sabi ko nga kaninang umaga, no, sa mga parents sa church, teach your children about the people in the Bible. Yan. So one of the people in the Bible was Joseph, na pinagkalooban ng magandang karunungan ng Diyos kung paano malampasan ng lugar na kanyang kinaroroonan ang kahirapan. So, kung nakakatamasa tayo ng kaginhawaan ngayong mga unang buwan ng 2023, huwag tayong pakakampante. No? Tamo magkampante. So, mag-save tamo. Tamo salwak sabi ka rin pera. Nung gagagala rin pera king kaya katamong bulsa, paboren tala pang gumagane, talaga gastusan. Okay? Yan, okay? So, yan ang dapat nating gawin. Tayo ay mag-save muna, no? Magtipid tayo. Kung hindi karapat-dapat, huwag nating bilhin. Okay? Kung hindi, yan, kagaya ng sibuyas. Kamaniglo kay mala sibuyas, ne? Mo sasabyan na isong malyaing meto nga gule, karinya manyaman, my goodness. Di nga! Yes, ganun nga. Napapansin ko din yan na kung saan kapag mahal ang isang gulay, lalo siyang sumasarap. Pero ngayon, ang sibuyas ay hindi na gulay, siya ay isang mamahaling alahas na. Ano ba yan? No? So, let us expect this, what do you call this? This warning, no? Warning of the head of the IMF, International Monetary Fund, na baka magkaroon ng recession sa buong mundo. Okay? At sinabi pa nga niya, ang 2023 ay magiging mas mahirap kaysa 2022. Yan, gusto ne? Bagyata pa mo mi sasalba kay mbiyeta mo. O yan na naman dugo in recession. Ay, Diyos ko. So, maghanda-handa tayo. Okay? At nalungkot nga ako kagabi, may nakita akong post sa FB. Sabi niya, 3 years na po akong LPT. Ano ba yung LPT? Licensed Professional Teacher. No? So, pasado ya pong board. Pero sabi na kayang kayang post, 3 years na po akong walang trabaho. Nakakalungkot po yun. Okay? So, anuhin po natin yung ating sarili. Kung halimbawa, graduate ka man ng isang 4-year course, pasado ka ng iyong board exam, siguro sa panahon natin ngayon, naka masyadong mapamili kay ngobra. Andiang nanong ngobra, kahit na anong trabaho, pasukin mo na para magkaroon ka lang ng kita. Yan, no? Magkaroon, mika panakitan ka. Yeah? So, eta na masyadong maselan, eta na masyadong mapili. Ay, graduate kong mestra, magkay kuwari, magtinda kuwari. Graduate kong mestra, mag-sales clerk kuwari, mag-sales lady, kung mag-cashier kuwari. Mo nakakayan yan, eh. Be humble, yan. Be humble. Okay? At saka dumiskarte ka kembie, no? Emo asahan ng mag-apply, makwa kang obra. Dumiskarte ka kembie, yan. No? So, be a small entrepreneur. Yan. Be a small entrepreneur. Be a small businessman. Business person. Yan. No? So, andiyan magtinda ka mong fishball. Andiyan gawa ka mong fishball, homemade fishball. Yan. Homemade, siyang, ano ba yan? Shanghai, siomai, no? Gawin mo. Ninano mo, nung graduate kang nanong maya pa course yan, na nakamampakanan ng diploma. Tandanan mo yan. Nakapakanan ng diploma. Nakapakanan din papil-papil, no? Pakanan na kanin diskarte. So, diyang nano pa man yan. Kayan mo, luban mo, gawan mo, ibang kanita masensu yung pamibiyebye mo. Lalo na ngeni, ating magbantang recession. Ating magbantang kahirapan keng biye.
So, eta na maselan. Eta mo makaya. Tita mo naman pengari. Talo nangaus kanina. Stress ding anak tamo no may mag-graduate lamang college ni. Nanano ka kina. Teka mag-obra tala ka kanya na. Maya pa rin anak tamo. Encourage tala. Encourage tala na gawang business lalo na ako ping kanita pa ren Chinese pakipusan tala ren Chinese then Chinese mag-aral la para magnegosyo la para magmando para magmando lang negosyo ing sakit ita mong Pilipino papag-aral da kataren peengari kasi para mag-apply obra maging alipin da rin in business people so ali baligtaran tangin mag-aral tamo para mag-business tamo. Ita mong maging boss. Sabi natin ng Bible, you are the head and not the tail. No? Ika yung pamuntok. Aliway ika yung tutoki. So, encourage our children to be a business entrepreneur. Andiyan nanuya pa man yan. Datang yung panahon, bless na ning Diyos yan, lalo na't sasaop ka keng gawain na ninggin. Sasaop ka karengaliwang tao. Okay? So, kayang tamo. Paghandaan tamo ning susunod kay ngayon, susunod banwa ngayon 2023 ngayon, paghandaan tamo na mas masakit siya kano kesa aking 2022. Okay? So, it's 3 o'clock na po. Oras na po para manalangin tamo at sigurado in kaya katamong pisamban kakalembang ne kanini keng siping manyaws nen tao para sambaking Diyos. So maghanda-handa ta na po. Let us pray the 3 o'clock prayer. Okay? It's 3. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Alright, welcome back po. Yeah, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan, daramdaman kainin kaya katamong kain, pisamban, at kalembang na yung kalembang. Yan, mamaus na po kaya katamo. Right? Yes, good afternoon, Maya Salvador. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Maya pagat panapon kaya ka. Okay? So, yan, pag-usapan tamo, nanong expect tamo ngayon banwa ngayon ni uling itamong Pilipino, mapangarap tamo, itamong tao, tututamong mapaghangad, masanting keng biye, yan po. Pero oy ni pinipis sabihan tamo na according to the experts, medyo masakit-sakit siya ining daratang iwapin ining 2023 ngayon mas masakit siya kano kesa aking 2022. My goodness, ne? So, kayanta na po yan. Expecta na, ne po. Nano pa yung kaya katamong expect ngayon 2023. So, Maya, yan, baka gusto mong mag-share, no? Ano ba yung nakikita mo ngayong 2023? Sabi ko ping kanina, no? Yes, we are receiving much blessings on the first month of the year. Pero po takabira-bira, didenan nakatamo muning Diyos, ne? Pagkakataon para mag-save king daratang nga kasakitan, ne? Antike pang nandinaya lala kay Joseph, ne? I Joseph king Bible, no? At ayalala ko pa niyang misan, din kaya katamong dams ne, uling masyadong dakalinguran. Pemugnos da ng pemugnos din ang gandam, tamo ne. Limbog na ang kembong Luzon, limbog. Pangkay pala, daratang ing El Nino, my goodness. Alright? So, ingat-ingat tayo, no? Ingat-ingat tayo sa ating pagmamando, no? Let us be careful in managing our resources this year 2023, no? Do not be wasteful. Yan, wag tayong gastos dito, gastos doon, okay? Right, ano pa ang sinasabi ng ating mga experts? Yes. I'm a little bit fine, advocate back to Yargangro, okay? Little bit fine only. There's something wrong with myself, wherein I cannot really manage myself nowadays, okay? Because of the illness that came to me last Christmas. Remember, I was hospitalized, okay? So do not laugh the advocate, okay? So now, let's talk about the next. Okay, the next thing that we expect this 2023.
no? According to the experts, yan, there would be a stubborn inflation. Yan, stubborn inflation. Ano ba yung inflation na yan? Ano pa niya biyan ng mamning na kaninirag ka katamong listeners, watchers. So, food and energy could remain high still. Yan. Ing presyo, daring kaya katamong pamangan, high prices of food and energy will still remain high. Yan, sana yung high. Yun ang magandang high, no? But the word H-I-G-H, it is not good, okay? So, mananatiling mataas ang mga presyo ng mga bagay-bagay. So, pwede ba mga farmers natin, magtanim na kayo dyan? Pwede ba? Alright. So, farmers, yan, yung mga anak ng mga farmers, pwede ba manahin nyo ang kabuhayan ng inyong mga magulang? Bakit kaya rin nga anak ka rin daburing maging farmer lang, no? Ikayo rugo yung pag-asa na ning kaya katamong bansa, ning kaya katamong balayan. Nung eko tanam, makanano kami rugo, ne? Nung dengang gantao, if all the people are all professionals, what are we going to eat in the world? So, nung itamongan, mestra tangan, itamongan, professional tamo, itamo bisan talan gabon, oh my goodness, nang malyari kaya katamo. Alatang kanan. So, kailangan din kaya katamong farmers, tanam na korugo, yan. And ang ating gobyerno, suportahan naman, no? Suportahan natin ang ating mga farmers para sila'y makapagtanim ng maayos, makapag-produce ng magandang crops nila. Yan, banta makapag-anila, makapag-harvest lang masanting deng farmers tamo. Po, talangan sana ko convert into subdivision. Okay? Yan. O ngayon sige, ating ka mong 20 milyones. Yan, seli danemo kaya ka. 20 million, 30 million yung gabon mo. Okay, but pilang mong panahon na lano ring milyon-milyon na makangangatangan. So, kailangan, Diyos mio, korason, mabiyasa tamong tanam, ne? At din kaya katamong din kabataan tamo na nung nukarin din karelang pengari farmers la yorgu pikakarine ren kaya kayong pengaring farmers, ne? Uling ilarugo ren mag-provide pamangan para kembalen. Yan. So lawan yung ing importansya da rin kaya katamong magsasaka, ne? Yan. Ing importansya da rin kaya katamong kalabaw. Yan, ne? Napamalitan da ng traktora ngeni. Ang kamal ngeni ing gas. Oh. At ng kamaling fuel. Makanano kanyan. Ne? So, iyo makain pamisali. Eko makain makamate kalabaw. Alright? Okay, so calling all. Yan. Calling everyone, no? So, etam masyadong magastarol kem bietamo, lalo na kem pamangan, kem ngabiyas, kem nasi. Ne? Tumun ka mo itang sasakto. Okay? Itang nung atimang magsobra ditak na mo, yang kaya kang yang papagsobra na pwedeng kanandareng animalis kem bale, reng aso, pusa, o reng kaya katamong bibi, yan makanyan deng manok. Ne? Okay? So, etam salwak sabi kem pamangan at ko manog seng pamangan. Mapapata mo keng Diyos. Ingat-ingat tayo sa pagluluto, no? Pagluluto ng mga pagkain. Huwag tayong ganong gastador sa pagluluto ng pagkain natin. At pag nagluto tayo, siguraduhin nating makakain lahat. At siguraduhan tamong manyaman yung pamangan. Ulim po, may gluto kayo naman manyaman. Diyos ko, ninong mangan. Okay. So, yan. Kebat, nung namo rin makaing importanteng pupuntalan mo, nakagagamit kotse, nakagagamit vehicle na mag-consume gas. Okay?
So, food and energy yan would still remain high. High in the sky. Okay? So, stubborn inflation. Yan. Dakal na naman milako obra kaninin. Dakal na naman mabawas. Ay, lalo na ngeni. Ayal ben kitang mag-produce na lang robot na style human. Yan, no? Humanoids. Human robots. My goodness. So, oy nining sasabihan ko kareng estudyante ko na potang di natanging panahon na yan at atsuna o yan dakal taong mga lako obra and they will be replaced by robots, no? Actually, so many people already have been displaced. Yan, may replace lang machines. Yan, din kaya katamong workers. Yung ating mga factory workers, they were replaced by machines, by robots. But nowadays, robotics, AI, artificial intelligence, no? Mag-produce na la pong humanoids. Yan. Ay Diyos ko, di datang panahon, pelalong mestra, robots na naman. My goodness. So, kahit tamon, let us abreast ourselves, okay? Pasik na nga tayong sarili tamo kareng skills na pwedeng i-providing metong nga robot, okay? So, samasan tamo yung biya tamo ngayon 2023, no? First, there is that imminent recession, yan. Coming soon recession. Stubborn inflation, may ka-inflation na matas. Yan. Manatili ing katas na ning panyalwan. Salamat naman ating sibuyas. Dinitak yung bagya, may bawas siya, pero 400 plus siya pa naman. Aliya pa mo rin masales, parin gusto. Okay? Tayo pa rin afford it. Alright, before anything else, let's have this beautiful music, The Sound of Silence. Yan, The Sound of Silence. Yan, manayimik tamong bagya at nangaus kanini, tamo masyadong magarbo kembie tamo. Okay? Alright. So, switch on Twitch TV po for the continuous listening to beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi.
Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay. Radyo Guagua. Okay, so welcome to the family again, alright? So we're talking about this 2023. What do we expect this 2023, alright? So, nandin, pisasabihan tamo, we were talking of this imminent recession, stubborn inflation. Okay, number 3, ngeni, no? Galing ng China yung ating presidente, my goodness. At ano yung kanilang nakita sa China? No? Ano yung naranasan nila sa China? Yan, aranasan da ka rin, ikit da ka rin nung makanano ya kalaramin China ka rin cases da king COVID. No? So, there is a high case of COVID in their country. Yan, no? At ngeni tamo maghigpit-higpit tamo karening Chinong lulob kete Pilipinas. So, be careful also yung lahat ng mga nakikinig dyan, no? Careful tayo sa mga kung may bagong dating na galing ng China. Mimingat tamong bagya, ne? At tamo magkampante ka rin kaya katamong vaccines. Pota ka, bira-bira. Faseno pala rin. Alano palang bisa ka rin katawan tamo. Remember, ginawa tayo mga guinea pigs, no? Mga experimental tayo sa COVID-19 vaccine na yan. So, kabira-bira, yan. Atuklasan da na matas no pamong pangayabang no pangayabang keng karelang kay na nalampasan na nila no na they have surpassed the COVID-19 pandemic. Oy tapala makasalikot mong balita karela. Aatanda ng pamo makakaila kitang meto nga maragula swimming pool ne pag maragulda pag mayabang da na COVID free country nala ngeni pala Diyos mio 5 pala toto. So tayo ingat-ingat po tayo sa COVID-19 na to at Diyos mio corazon, bawat bukas ko ng Google, no? Yung Google News, meron laging bagong mutation ng COVID-19. So, ingat-ingat po tayo. Do not forget always to wear our mask. Yan, mag-mask tamo pa mo rin po to secure ourselves from this different kind of or the different mutations of COVID virus. Yan po, coronavirus. Okay? So, ingat-ingat po tayo. Be careful. Po. At lagi po tayong let's always wear our face mask. Let's bring always our pack alcohol, small alcohol. Yan, no? What they call this? Baka there are some foreigners, again, Muslim people listening to me. It's not the alcohol that is very destructive to the body, but it is the medical alcohol. Yan, medical alcohol. No? So you bring always medical alcohol with you, right? And wear your face mask. Always when you go home, be sure that you are washing away. You wash always your hands with germicidal soap. Yan. Para ingat-ingat po tayo at hindi po tayo tamaan itong mga mutations na to. Na kaya pinatugot ng mutation na ng COVID-19. Kapilang kaya patugutin ng COVID-19 na may kay kembien na may salese. So, sabi ko nga kaninang umaga, parents, teach your children about your God, the God who heals you. Yan, no? Ang Diyos na nagpapagaling sa'yo. Yan, ang Diyos na pumoprotekta sa'yo. Okay? So, teach our children. Yan, I am sharing this with you na ang Diyos natin ay pinoprotektahan niya tayo at tayo pinapagaling ng Diyos. Pero syempre, let us not be hyper faith also.
no? Do not practice hyper faith. Okay? Balo mo ng ating virus, itanglad mo pa yung sarili mo kayong virus. Alin, eh? So, kaya may sarili mo. Protektahan mo naman yung sarili mo. Alright? Okay. So, ano pa ba? What do we expect this 2023? Na? Yan. Iwasan muna natin ang mag-travel, no? Neng kay reng eroplano atin lang karga-kargang pasahero na magdalang COVID, magdalang virus, miyayaliwang virus. Sisip-sipan na po ng aircon yan. Diyos ko, So, nung mo rin importante, nung lumibod-libod ka kay Tiyato, kung ikaw ay lilibot lang sa mundo, magtigil ka muna, no? Diyan ka muna sa bahay mo. Magdaton ka pa kay pamilya mo, magbanding ka, you band with your family, okay? Yung muna ang pamilya mo nga sikasuhin mo bago ka mangibang bayan, no? Mag-enjoy kuno sa iba't ibang bansa, okay? Ano pa ba? What do we expect this 2023? My goodness, no? So, ngayon abalo ko ini ay tipid-tipid tamo kay pera. Yan. Energy, food, yan, no? Anong sinasabi dito? Energy crisis. Yan. Okay? So, it's good. Marimlangin, marimlang panahon tamo. Etamo gagamit masyadong aircon. Etamo masyadong mag-electric fan, uling marimla. At least makatipid tamo kayong kuryente. Speaking of kuryente again, my goodness, Speaking of kuryente, yan, maraming nagrereklamo sa bayarin sa kuryente, pero ngayon, hilanak makaing masyadong akakit. No? Alang masyadong magreklamo kayong kuryente, salamat at mika, nanlaretaret ang kaya katamong Christmas lights na solar. Tama kaing yalalakitang masanting ang balekeng San Antonio ba yun? San Isidro. San Isidro, no? Nang kasanting imbale, pero dati-dati sa pakyang kaite, sa pakyang Christmas lights, at hangaan miyang ene may Christmas light. Ala nung masyado retang Christmas light sa paniglon ming mi papamilya every time na mag-pass by kami kitang baleng ngayon. Okay? So ngayon, merong nagpasalamat na kung saan ay bumaba ang kanilang konsumo. Yan. May baba kasi na kumakaing electric pan, na kumakaing ma'am lunch. Yan, tips sa ating mga nanay, no? Maya pa, wag yun nang ipasok sa dryer yung ibang mga damit, lalo na yung pang-alis na damit, no? Yun na the dryer, pagpag yun, pagpag mo yan, mo na papilipitan, pagpag mo, baka nitay nakamam lunch, nakagasta rule kayong kuryente, okay? Kalupa ko, sumbayo yung malan, sige, pipian, no? Plancha niya, ang gaya kitang mumuna yung plancha. Itong yung plancha kayong malan, okay? Kaya ba't kayong susunod kanita, pagpagnamo, tsaka kayan, fabric conditioner yan, no? Para aliya lukot-lukot, mapangluya pa yung malan, okay? So, tips yan. Tips sa ating lahat yan. Pagtitipid ng kuryente, no? Energy saving yan. Parang kaya katamong sulo, medyo kayan-kayan nyo lang. Reta namong LED lights yan. Medyo mababala kayong konsumo din. Right? Yan. Pamilyang Kapampangan, mga tips natin yan. Right? So, tipid-tipid tayo. Yan. Less energy consumption. Okay? So, kayang-kaya nyo mo rin. Karang kayo makatipid ka rin kayo. Right? Gawin lahat ng katipiran sa buhay. Remember that. Okay? So now, let's have this beautiful music, no? Save the Last Dance from Bruce Springsteen. Okay? Sweets on Tweets TV po para tayo'y tuloy-tuloy ang pakikinig sa mga magandang musika natin.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit.
mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, serving people with the heart. Yeah, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Nakita yung aking pag-exercise sa TV. Okay, so welcome Abigail Angeles. Thank you for watching Pamilyang Kapampangan. And Kuya Nila Manakop. Hello, Kuya. May kay kapamukha na ako. Yan. Yan, wow, yan. Alright. So, Kuya, kamusta na ken? Kamusta na ken? Atsuna ka ba? May balik na ka keng Italy. Pag-usapan tamo ngeni, what do you expect, no? This year, 2023. So, hindi naman sa nagiging negative tayo or pessimist, no? Just itong ating mga binabanggit sa ere ay based on our research, no? Okay? At sana wag namang magkatotoo. Of course, we do not know what is in store in the future, no? Ano ba yung nakahanda sa atin sa future? Basta ang alam natin, ang Diyos ang nakakaalam, no? It's only God who knows the future, okay? Pero yun na nga, kahit na ang Biblia, kahit na ang Book of Revelation, sinasabi, nag-warning na sa atin ng Book of Revelation, no, that in those times, in Matthew 24, in those days, no, sabi nga, meron pa nga dun sa Matthew 24 na makalunos la kanuret ang anak kapasusuan kem panahon na ito. Uling alalargong susuan, alalang dead dyan na gatas, no? So, pasalamat tamo kayong panahonay ni ating pang pamisaling mapoproduce gatas, okay? At kayan taming sarili tam. Nanong sabi ng Kuya Nilo, December 31, nanood at fireworks ngayon, back to work. Blessed Sunday, Radyo Guagua, Pampanga. Yes, no? So, back to work. Yan. Tama yan. Back to work tayo, no? Tama siya, magbakasyon kay Mbieta mo. Ako andyang kwanting dyan yung panandam ko, My world is not yet balanced. Ita mong world balance yung balance, pero ako lig pa balance.
Yung malyari kanini bukas keng pamanoro, pasundo na ako karen estudyante, paalalay ko po tamidok-dok ko keng kana akong dalakarno keng papanigang kong building keng Betis High School ne. Magpaalalay ko karela uling po kabunta na sumoling yato. Okay. Alright. So, yehey! No? Ano ba yan? Ano ba yung ating mga pinipindot dito? Okay? So, Kuya Nilo, yan. No? Paano ba? Ano bang kalagayan ng Italia ngayon? No? Maunlad na ba? Nakabawi na ba? O may nagbabadyabang hindi maganda sa Italy? No? Kasi sinasabi ng ating head ng IMF, magkakaroon ng imminent recession sa buong mundo. Okay? Sandali lang. Yan, ako hindi ko alam kung nasasamid ako. Hindi naman po ako talagang inuubo. No? Alright. So, magkakaroon doon ng imminent recession and this year 2023 ay magiging tougher, magiging mas mahirap kesa sa 2022. Pero syempre, in Diyos, tatalnan na nga niya na in Diyos yung tatalang keng kaya katamong yato, yung mag-control keng kaya katamong biye. Ne? At makasigurado ko na rin Kristiyanos, protektahan no ng Diyos. Den Kristiyanos, suportahan no ng Diyos. Amen? Detang hanggang maniwala kang Kristo, keng makapangyarihang Diyos, iligtas na katamungan keng hanggang nanuman masanting adaratang yening banwa ngayon. Alright? So, pinag-usapan natin kanina, yan, no? There would be an energy crisis, food crisis, ngayon pa mo, daranasan taning food crisis ayan, at tabalot at bayong banwa, mumuran, mukete Pilipinas, karengaliwang bansa, mumuran mo naman, New Year, mumurang karela. So, medyo ingso sobrang muran, mo naman mayap kareng kaya katamong pananam, So, kayang taming sarili tamo. Lagi tayo kakalingwan ng Diyos. Lagi tamong magpasakop keng Diyos. Kay nano pa ing sasabyan na ning den kaya katamong experts na malyari ngayon 2023 yan. Atin lang awsan na naning kay ngayon geopolitical tensions. Wow. Geopolitical tensions. And technological war. Yan. Technological war. Okay? So, geopolitical tensions has something to do with US-China friction. Pulingid kaya katam yan. Sana manalbe kayong balita. Albe nyo ka rin balita, tamo ing tension, not only the Philippines-China tension, but US-China friction. Meron din po yan, no? So, babantentangan po yan. At itamong, wow, nang sabi ng kuya, so far everything is normal situation. Why afraid? If God is with us, who can be against us? Yes, tutuyan ko yan. Tutuya yan. Nano pa, God is good all the time. Yes. Nano, ing pigaganakan ko atin kurugun dapat gawan kareng staff ning Radyo Guagwang gaman ngayon payagawa. Wow, koyang malapit na yung anniversary tamo. Sana ang diyan mo rin yung kaya tamong staff. Aliwanay ako din ang staff tamo rin yung dabber cards sa akin. Ako, inanggihan ko na lang yung Pasko rin yan. Dinenang ko na lang. Yan. Right? So, ako yaririn ka na akong kay Karela. Yung ka na akong, what do you call that? Itang tula. Yan. Dinenang ko nung tula. Senior ko na yung tula. Karela mo naman. Yan. So, iko yung kong Milo, yung mag-share naman susunod. Na akong Nilo. Yay! Yan. Alright. So, may waglit neking isipang ko itay. So, geopolitical tensions. In Matthew 24, sasabihan na pong Jesus ka rin na there will be wars and rumor of wars. Yan, sabi natin koyang, if God is with us, who can be against us? But do not forget also koyang, nga tsula kem bangka
di Kristo ang poreng apostoles na, ne? Di natanging malakas sa bagyo. Yan, no? Di natanging malakas sa bagyo at nanumburi ng sabyan nita, namamburi ng sabyan na kaya betayay Kristo na datang yung problema. Datang pamurin yung problema. Pero ing sentingan na nita at chuye Jesus lagi na mag-save kay katamo. Amen? Yan. Alright? So, tamo pimpigaganakan. Basta at chuwa keng Diyos, mo pigagana ka ng kekang biye, mo pigagana ka ng kekang kinabukasan. Pero syempre, anapin, nung ninureng tatanam, yan, itang farmer tatanam, yang ating anihan. Syempre, nung wala kang tena, wala kang selikot kembiye mo, ating kang kuanan. Ala! Alright. So, let's strike a balance. Mag-balance tamo kembiye Kristiyano. Alright? Kayan tamo po yan. Tamo po mag-hyper faith. So, and it is not that without the power of God. God is very powerful. He can do everything. He can save us in any situation. No? Pero yun na nga ask and you shall receive. Yan. Knock. Yan. And it shall be open. No? Seek and you will find. So, biyasa kang maninton. Panintunan mo at akit mo. So, nung ka mo rin gagalo, alang malyari kembiye. Sabi naping Apostol Pablo kareng libro na, keng Corinto, if I'm not mistaken, bawal ang tamad. Bawal ang tamad kareng Christians. So, sabi pa nga niya, huwag pakainin ng mga tamad. Ela kanu pa ka nandeng mga tamad. Malinaw po yan. Okay? So, Koyang, welcome back to your work. Kong nila. Ay pay kong nilo palibot-libot siya kembong yato. Manyaman niya biye keng gobyernong Italia. Keng kayang gobyerno ng Pilipinas kapilan tamo yumaman biye. Ano ba yan? Okay. So, nano pa yung geopolitical tensions, na? North and South Korea missile testing. Aroy, Diyos ko, magreklamo yung iniing South Korea. Uling intabalo naman ining North Korea ngayon. Pinatugot kembye ng mag-testing missile. Nano kaya? Buriyan naman sakupan ng boom yato. Diyos ko, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, pandakaanan ng Diyos, pero sopan mo naman yung sarili mo. Talagang, okay, Kuyang, okay, very good. Yan. So, nagkasundo tayo dyan, Kuya. Dakal salamat. Okay? So, babanten tala po rin bansa nga rin uling andyang mga rayula kaya katamo rin may ngariya mo imping Russia and Ukraine war ay marayula kaya katamo tamo mi apektuang ka rin nanong melyari keng Ukraine and Russian war nargumeyari hanggang enin at impresyon na ning oil presyo na ng gasolina, may apektuan no stuling metong la naman supplier karening gasolina ngayon. Tepa kasi kay matuklas ining sasabihan dang langis na ning Pilipinas bangka nita sasalesem bagya-bagya hindi tam. Wow! 3:50 na, medyo magpatigtig tapang music. Okay, kuyang mag-switch ka pa mo keng Twitch TV. Yan, para akayabe mo lang. Or, you can listen to this beautiful music, okay, from Jenny May. Yan. Ano ba to? Ano ba tong kanta ni Jenny May? Tingnan nga natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan.
Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Yes, tulong-tulong tayo dito sa Radyo Guagua. Nepoy, kaya pansinan nitong stinger right. Kachat kaya kasi ko ang nilo Pedala na yung kay impresyonan ng sibuyas ka rin. 0.98 cents. Wow, ne? Kamura ng Kamalkete, Pilipinas. Diyos ko, dumineta mo, ne? Itamong mag-hoard. Nung ating mga mag-hoard ka rin kaya tang sibuyas. Paluwal yun na lang, mangayap kayo. Okay? Yes! Sabi ni EJ Santos, Ma'am Ning, pa-shoutout kay Cholo Dizon ng Poisipo, Alberto. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Happy birthday! Yes, to Sipo Alberto from San Anton, Guagua. God bless po, Ma'am Ning. Yan. Yan. Happy birthday, Sipo Alberto. Okay. Happy birthday! Yan. From EJ Santos. Nepo. Alright. Nanong sabi ng Sir Nilo, in which sense, makanano may nga sopa, tamo po mama sa aking panedang biet. Tugak ing adwan, tamo ing pamadwas tugak. Aside from joking, let put God first in our lives. Yes, tamo po mamasa, karengaliwang tao. So, padwasan tayong sarili tamong tugak at iadobo tayo, batute o kaya tinola, manyaman yung tinolang tuga. Alright. So, Kuya Nilo, thank you so much in advance. Yeah. Apat la rin kahit takyan rin, seseta nga nakapat la. So, sana manalbeya naman ni Sir Rolly Songko, baka nito, medyo lambingan tayo. Right? So, it's 3:59, nepo. O yan po yung pisabihan tamong what do we expect of 2023? Tamo po masyadong magsalwak sabi, kareng grasyang daratang kaya katamo ngayon first month of the year. Nepo, at pepalto ng Sir Nilo kanako karinking Italia, mumuran mo naman. It's mumurain. No? So, kaya buong yato, pare-pareho tamo daranasan nepo at it's maybe it's La Nina year nowadays. So ingat-ingat po tayo sa mga bakterya, sa mga virus, nepo. Ingatan tayong sarili tamo, ne? At naman kitang tipiran ming sarili mo, pero sakto mo pa magtipide ka magsalwak sabihan. So, this is your DJ Ma'am Ning again at Pamilyang Kapampangan. Nepo, magpaalala kaya kayungan kaluguran dakongan po. Yan. Good afternoon to all of you. Maya Payaldo. See you next Saturday. Next Sunday po. Next Sunday, 2 o'clock. See you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.